Sunog siya dito mga kababayan kay Congressman Asedre. Bakit? Kasi hanggang ngayon, hindi daw masagot ni Sara Duterte ito pong patungkol sa mga confidential funds na hindi po niya maipaliwanag kung saan napunta. Ito, pakinggan natin mga kababayan, and then pakinggan natin yung katuwiran ni Sara Duterte about po sa mga confidential funds na itinatanong sa kanya ng taong bayan na hindi niya po ba ipaliwanag kung saan napunta. Sa nagbabalita at nagseserbisyong si Pamela Vasquez. Tito Winnie, sa pahayag, sinabi ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre na bigo pa rin. Sabi dito, wag na pabudol, vote straight PDP. Iboboto nyo si ano? Iboboto nyo yung tumatakbong senador na fake news? Na pwedeng madisbar? Yung nagsabing may TRO kahit wala naman? Payag kayo, buboto kayo ng senador na fake news? Tunay, kung ako, mga kababayan ang tatanungin, hindi ako buboto ng ganon. Kasi ang bumoboto lang ng ganon, yung mga taong wala sa tamang pag-iisip. Boboto ka, fake news ng senador. Tumatakbo pa namang senador tapos ang lakas gumawa ng fake news, sasabihin yung Korte Suprema. Korte Suprema pa talaga ang ginawa ng kwento. Naglabas daw ng TRO. Kaya ang ending, pwedeng madisbar etong taong ito na tumatakbong senador. Si VP Duterte na maipaliwanag kung paano natang sa kanya batay sa articles of impeachment. Binatikos din ni Asidre ang mga naunang pahayag ng pangalawang. Nawala yung signal natin. Sorry. Yan, bumalik na mga kababayan. Bumalik na ba? Yan, bumalik na. Diretso tayo. Impeachment. Binatikos din ni Asidre ang mga naunang pahayag ng pangalawang pangulo na tila minamaliit ang bigat ng mga alegasyon laban sa kanya. Masyado pa anyang maagang pagiging tiwala ng bise sa kanyang kapalaran sa Senado. Kaya nga, ni Asidre, itigil na umano ang pagsasangkot ni VP Duterte sa isyu ng kanyang pagiging taga Mindanao o babae dahil taliwas ito sa tunay na tanong na kailangang sagutin. Giit pa ng kongresista tungkulin ng Kamara na itaguyod ang konstitusyon at tiyakin ng lahat ng opisyal ay may pananagutan sa kanilang ginagawa. Yun lang naman talaga mga kababayan eh. Napakasimple lang naman kung talagang alam ni Sara Duterte kung saan napunta ang pera ng taong bayan at alam naman nating alam niya talaga kung saan napunta, bakit hindi niya sagutin? Kung talagang malinis siya, sabihin niya wala siyang kinalaman or hindi niya napakinabangan yung pera ng taong bayan. Ang problema, hindi ba kayo nagtataka sa dami ng itinanong sa kanya patungkol sa mga bagay na yan? Puro pag-iwas, drama at kung ano-ano pa yung pinaggagawa ng ating Vice Presidente at hindi pinapansin ang katanungan ng sambayan ng Pilipino. Yan yung isang patunay na talagang alam nyo na mga kababayan kung ano ang nangyari sa pera ng mamamayang Pilipino. Ano pa, ipagpatuloy pa natin. Kaserbisyo mo sa Kamara, Pamela Vasquez para sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Salamat sa iyo, Pamela Vasquez. Ayan di ba kung titingnan nyo ano yung sabi dito ni Congressman Asedre, huwag ka nang gumawa pa ng kung ano-anong drama. Huwag ka nang magsangkot pa ng kung sino-sinong tao. Ang gawin mo, sagutin mo kung saan napunta ang pera ng taong bayan, yung confidential funds. Saan mo dinala? Saan dinala ng opisina mo noong mga panahon na ikaw pa ang sekretary ng DepEd at noong mga panahon na sagana pa kayo sa confidential funds. So ngayon, ito yung sagot ni Sara Duterte, pakinggan natin. Sabi dito mga kababayan, BP Sara mailap sa issue ng confidential funds dahil kay Speaker Romualdez. Yan po yung sabi niya. Bakit daw? I-play po natin. Ito ba yung sa confidential funds at sa impeachment? Hindi naman sa hindi ko siya maipaliwanag. Ang ginagawa ko ay hindi talaga ako nagpapaliwanag. Ayan, di ba napakasimple? Napakadali, mga kababayan. Yan ba iboboto nyo? Yan ba iboboto nyo? Ano yung sabi niya? Hindi naman daw dahil hindi niya maipaliwanag. Sadya lang daw na hindi siya nagpapaliwanag. Mga kababayan, yun po yung pagkakasabi niya ha. Lalong-lalo na sa mga members of the House of Representatives. Dahil, bigyan ko kayo ng example, no? Ang may-ari ng Tingog Party List ay si Martin Romualdez. Sinabi niya yan sa akin noon na ano namang kinalaman ng Tingog Party List doon sa confidential funds ni Sara Duterte?
Ano naman ang kinalaman ng mga party list sa itinatanong ng taong bayan kung saan mo dinala ang confidential funds ng mamamayang Pilipino, yung pera ng taong bayan? Ano naman kinalaman ng mga kongresista doon sa tinatanong sa iyo namin kung saan napunta ang pera ng mamamayan? Eh ang problema kasi mga kababayan, eto nga yung sinasabi ko sa inyo na kapag ka hindi masagot kung saan napunta ang pera ng taong bayan, gagawa ng mga ganitong klase ng eksena, ganitong klase ng drama para hindi siya matanong kung saan niya dinala ang pera ng mamamayang Pilipino. Siya ang may-ari ng Tingog Party List. At ano ang pwede nating sabihin na mag-substantiate, no, na totoo siya ang may-ari ng Tingog Party List, ay yung first nominee nila ay asawa niya. So ibig sabihin, yung second nominee nila na si Jude Asidre, na gusto niyang sumagot ako sa kanya patungkol sa confidential funds, ay pagmamay-ari ni Martin Romualdez. Kasi second seat siya ng Tingog. Parang ang babaw naman. 'Di ba? Parang ang babaw nung katuwiran niya kaya ayaw niyang sagutin yung patungkol sa mga sa issue ng confidential funds na kinakaharap po niya. Porket hindi niya gusto yung party list mga kababayan, hindi niya nasasagutin yung itinatanong nung representative nung party list na yon. Porket yung ating party list, ang first nominee, yung asawa ni Romualdez, hindi na niya tatanungin. Yung itinatanong sa kanya ni Congressman Asedre mga kababayan, porket second nominee, etong si Asedre, ayaw na po niyang sagutin. Napakadali namang sabihin na kung wala na yung pera at nalustay na, nagastos na, nadala na kung saan-saan, naitago na sa mga bangko, napakadali namang sabihin yan. Vice President Sara Duterte, wag mo nang pahirapan pa yung sarili mo kasi napakababaw po ng dahilan nyo dito sa mga pinagsasasabi po ninyong ito. Party list eh. So ibig sabihin, pinapasagot nila ako kanino kay Martin Romualdez. So bakit naman ako sasagot sa Tingog Party List? Madami nagtatanong sa akin ngayon, ano bang magagawa namin? Ano bang matulong namin sa eleksyon? Unang-una, pwede nyo siguro matulong talaga, wag nyo iboto yung Tingog Party List. Ayan, inilihis na ang issue mga kababayan. Napunta na sa politika. Nanawagan na wag iboto yung Tingog Party List. Ang tinatanong sa kanya kung ano yung masasabi niya sa tanong ni Congressman Jude Asedre na dapat niyang sagutin yung about sa confidential funds. At ngayon, eto na, inilihis na ni Sara Duterte, nagdrama ng konti, sabay lihis ng usapin. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin nyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds. Ayaw kong sumagot. Yan na yun. Diba mga kababayan, ayaw mo talagang sumagot. Kaya dapat talaga sa'yo, isalang ka sa impeachment trial at i-request yung mga bank account ninyo para malaman ng taong bayan kung may nakulimbat ba or wala etong mga Duterte mga kababayan di umano. Kasi biruin mo kung hindi mo maipaliwanag yan, isa lang ibig sabihin yan, wala na yung pera ng sambayan ng Pilipino at hindi alam kung saan napunta. Although alam niya kung saan nila dinala yung pera ng mamamayang Pilipino. Partida ito yung pinakawalang awa na pangungulimbat sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Kinulimbat yung mga confidential funds at hindi na alam kung saan napunta. Partida buo daw. Buong ibinigay nitong nakalimutan ko lang yung pangalan, nitong isa sa mga officer mga kababayan ni Sara Duterte, buong ibinigay dito po kay La Chica. Yung confidential funds, yung pera ng mamamayang Pilipino pagkatapos hindi na alam kung saan napunta. Tapos ngayon ayaw nang magpaliwanag, ayaw talaga niyang sumagot. Mga pagmamay-ari ni Martin Romualdez. Ayan, maliwanag ha. Sadyang ayaw lang daw niyang sumagot. Pero yung dahilan niya napakababaw
Kasi hindi porket hindi mo gusto yung party list, tatanggihan mo na yung itinatanong sa'yo. Isa lang ibig sabihin yan. Kaya hindi mo masagot yan kasi may anomalies talaga na nangyari. May anomalya talaga na nangyari mga kababayan.